dapat ba may say ang pamilya sa pag-asikaso ng mga labi? Paano po kasi kung biglang i-cremate ng ospital o ng morgue? Yun, no? So, kanina nabanggit natin, no? Meron tayong tatlo. Batas, kontrata, last will and testament. So, nadetalye natin yung last will and testament. So, babase ngayon tayo dun sa batas at sa kontrata. So, sino ba sa ilalim ng batas ang may karapatan sa labi? Kasi syempre, 'di ba, namatay biglaan man o hindi. Sino nga bang magde-decide, no? Ang laging default ng batas natin diyan syempre yung mga legal heirs, no? Yung mga compulsory heirs. At unang-una na sa listahan, Miss Chiki, legal spouse, no? And when we talk about spouse, there is no other but legal, no? Yung Yun legal talaga. Kaya nga, wala tayong pinag-uusapan na spouse sa iba, legal. Oo. So, ibig sabihin, kung kasal ka, by documentation, nakasal ka sa isang tao, Tama. pero unfortunately, you're living with someone else and you've been living with someone else for 20 years, ang may karapatan pa rin mag-decide yung legal spouse pa rin. Kahit gaano ka lalim ang puot, Miss Chiki, no? Yun ang kasamaang palad, no? Yung paring spouse, as defined by law, ay yung legal, no, spouse, ang may say. Okay. Oo. To answer the question, yun talaga, no? So, kung merong magde-decide kung paano ang kanyang pamamaraan, no? Yung cremation ba, ililibing ba, ibuburol ba, it's the legal spouse. Ngayon, walang legal spouse, Miss Chiki, halimbawa, no? Of course, sorry to say, kung ganun ang sitwasyon, may matagal nang kinakasama pero hindi nga sila kasal or hindi na-dissolve ang marital ties prior to living in with another person at naabutan ng death. The descendants or the children, no, legal children, no, legitimate children, walang anak, no? Sino na, no? Maari naman ascendants. That is kung halimbawang naunang namatay yung deceased kaysa sa kanyang magulang. Oo. So yung magulang na, no? Okay. Paano pag wala rin mga magulang? Mga brothers and sisters, no, collateral. And if wala, brothers and sisters, let's say only child, no? So brothers and sisters, wala pa rin, no? So parang ano yan, yung succession laws, no? Love descends, ascends, and then spreads. Collateral, 'di ba? Kung talagang orphan, 'di ba? So yun doon na papasok yung kontrata, 'di ba? Dahil bago pa man siya mamatay, may kontrata ka with the hospital. So paanong pamamaraan? Okay. But that contract, of course, deemed written into the contract kung ano yung nasa batas. No? Kasi maraming issue, di ba? Kapag namatay sa ospital, di nakapagbayad, ganito, paano ba mangyayari? So maraming tanong, pwede bang i-hold? No? Yung gano'n, no? So that's determined by primarily ng batas kung hindi man ng kontrata. Pero just the same, yung batas di pwedeng i-disregard ng kontrata. Oo. Paano po kung so nandun na po tayo, no? Namatay na, meron nang magde-decide, no, dun sa kung i-cremate man or Yes, yes. meron na dapat mag-decide. Pero paano kung hindi magkasundo-sundo ang pamilya sa kung ano ang gagawin dun sa mga labi? Oo. Legal spouse. Legal spouse talaga Legal yan. spouse pa rin talaga. Oo. At ang magiging guide ng legal spouse ay syempre kung ano yung hiling, ano yung binilin sa kanya. At presumption ng batas na alam ng legal spouse, privy siya doon sa kung ano man ang kahilingan, kagustuhan, o ano man yung bilin nung nawala. Na kapag siya ay pumanaw, ganito yung pamamaraan. Cremation man o ibuburol, how many days, how many weeks, sino yung ini-expect kung may hahantayan. No? Ngayon, kung wala man ganun na reference ang legal spouse, ang i-assume natin dyan yung kanyang religious practices. Kung siya ay Katoliko, no, kung siya ay Muslim, no, or religious leanings and preferences, no? Kasi alam mo, Chiki, ang maaring kasi I'm talking from the perspective of the law, no? At ito'y pinag-uusapan natin, umiikot siya doon sa provision ng batas. Pero when you discuss this in a more humane, no, bababa tayo doon sa level ng ano ba yung kagustuhan ng tao din. Dahil bago naman siya pumanaw, siya ay tao, 'di ba? At siya ay may sariling mga kagustuhan, kahilingan. So isa rin itong panawagan din, 'di ba? Doon sa mga mahal sa buhay ng mga pumanaw na sundin, hindi dahil sa meron o wala siyang civil personality, that is beside the point, dahil nirerespeto niyo po yung tao na pumanaw at mahal niyo po siya. So yan po ay simbolo ng inyong respeto at pagmamahal doon sa pumanaw.